Muli, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Morning, Pastor. Good morning. Batiin niyo nga po ulit ng Happy New Year ang inyong katabi. Happy New Year. Okay? Kung habang happy pa. Dahil Happy New Year po ngayon, usually, yung ating pagdiriwang ng Kapaskuhan na i-extend hanggang January. Sa tradition natin, hinihintay natin yung tinatawag na 3 Kings. Yung pagbisita ng mga pantas sa sanggol na si Jesus. No? At doon nagsisimula yung ating pagdiriwang ng Epipanya. Alam niyo ba yung Epipanya? O Epiphany, yung pagpapahayag ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. Epiphany. Kung kayo ay pinanganak noong 90s, sino ang batang 90s dito? O kaya yung early, yung iba, mga 70s pinanganak pero tumataas ng siguro, yung 90s, maaaring hindi nyo pa masyado na abutan. Pero marami sa inyo naririnig yung isang kanta na to. No? Lalo na yung mga pinanganak ng early o yung mga taon bago yung 90s. No? Yung 90s kasi yung tinatawag na millennial. Yung millennial generation. Marahil familiar kayo doon sa kanta ni Beth Midler na From a Distance. Alam niyo ba? Yes. From a Distance. Sa amin kasi nito, merong theological statement na nagsasabing God is watching us from a distance. Gusto niyo kantahin niyo? Kantahin mo pa. Huwag na, baka hindi kayo sabay-sabay. So, God is watching us. Yun yung sinasabi sa kanta. God is watching us. God is watching us. God is watching us from a distance. Ikaw mo abot yung high pitch. Pero naniniwala ba kayo sa theological statement? Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay naroon sa malayo, from a distance? Hindi, sa malapit. Nanonood, sinusubaybayan yung ating mga ginagawa, ating mga Pilipinos. Naniniwala ba kayo doon? Hindi. Hindi kayo naniniwala? Marahil ang Diyos ay naroon, no? Pero alam naman natin ang Diyos ay hindi pwedeng ikahon. Hindi pwedeng limitahan. Yung paniniwalang God is watching us from a distance ay sinalungat ni Juan sa ating tekstong binasa. Nung sinabi niya, naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Ang salita na sa Greek ay logos. Sabi niyo nga, logos. Ay naroon na sa pasimula. Yun yung sinasabi sa ating talata na binasa. Nasa pasimula na siya nung likhain ang daigdig. At sa pamamagitan niya, nalikha ang lahat ng bagay. At sinasabi din ni Juan na itong salitang ito ay nasa Diyos at tinuturing Diyos. Sa makatuwid, sinasabi lamang ni Juan na hindi malayo sa atin ng Diyos. Hindi siya naroon lang sa kawalan. Nakaupo sa kanyang trono habang siguro nagkakape at pinanonood lamang tayo sa malayo. Ang Diyos ay naging tao at nanirahan sa piling ng mga tao. Yun yung theological statement na binabahagi sa atin ni Juan. At yun yung
isa sa mga pangunahing paniniwala natin mga Kristiyano. Kaya nga naniniwala tayo sa incarnation. No? Ang Diyos na naging tao sa pamamagitan ni Jesus. Sa apat na Gospels sa Bible, si Juan lamang ang bukod tanging may kakaibang pamamaraan ng pagsasalaysay at pagtingin sa buhay at ministeryo ni Jesus. Kaya nga, hindi siya kasama dun sa tinatawag na Synoptic Gospels. No? Sa apat na Gospel, tatlo yung Synoptic. Bakit sila tinawag ng Synoptic? Kasi halos pare-pareho yung pamamaraan at yung nilalaman ng kanilang sulat. Si Juan, ibang-iba. Hindi mo makikita, hindi ka makakakita ng kahalintulad ng mga sinulat ni Juan doon sa tatlo pang mga ebanghelyo. Hindi mo makikita kay Mateo, hindi mo makikita kay Marcos, hindi mo makikita kay Lucas. Sinimulan ng canonical Gospels ang kanilang mga salaysay sa iba't ibang pamamaraan. Nagsimula si Marcos sa isang may sapat na gulang na si Jesus, no? At bininyagan ni Juan sa Jordan. Kung babalikan niyo yung sulat ni Marcos, sa unang talata, mababasa niyo yung pagbinyag kay Jesus. Adult na si Jesus nun. At siya ay magsisimula ng kanyang public ministry. Sa sulat naman ni Mateo, ang sinimulan niya yung pagsasalaysay ng buhay ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kapanganakan, na kung saan kasama doon sa kwentong iyon yung pagbisita ng mga pantas na umugol ng 2 taon sa kanilang paglalakbay, paghahanap para makita ang bagong silang na Mesyas. Sa sulat ni Lucas, ganun din, sinimulan niya ang kwento ng buhay ni Jesus sa kanyang kapanganakan. Ang iba nga lang kay Mateo, sa kanya, wala yung mga pantas. Pero merong mga pastol na inanyayahan ng mga anghel upang bumusita sa isang sanggol na nakahiga sa saksaban sa Bethlehem. Sa kwento naman ni Juan, nagsimula siya sa ang simula. Ito yung prologue na tinatawag sa kwento. Pero meron tong pagkakapareho sa Genesis. No? Pag binasa ko yung Genesis 1, nagsimula ang salaysay ng Genesis sa paglilikha ng daigdig sa pamamagitan ng mga salitang in the beginning, God created heavens and earth. Sa Juan, nagsimula siya sa mga salitang in the beginning. Pareho, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Incidentally, maraming tao ang nagsasaulo ng mga talata sa Biblia ang nakakaalam ng John 1:1. Kahit nakapikit, kayang memorize, di ba? Sige nga, pwede niyong i-recite John 1:1. Tagalog o English? Anong mas kaya niyo? Bakit parang wala? Parang wala yata na kabisado. Anyway, marami nakakabisado, usually John 1:1, tapos Genesis 1:1. Yun kasi yung mga madaling tandaan, yung mga nasa umpisa. Maliban doon, yung paborito ng lahat, yung John 3:16. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Ang Diyos ay tumigil sa pagmamasid sa malayo. Yun yung sinasabi ni Juan. Kasi pag binasa natin yung Genesis,
akalain mo talagang malayo ang Diyos. Kasi napakalaki ng Diyos at ginagawa niya yung daigdig. Nililikha niya yung daigdig sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Magkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng liwanag. Magkaroon ng araw at gabi. Magkaroon ng sisimbolo sa araw at mga bagay na sisimbolo sa gabi sa kalangitan. Lahat ng mga sinabi ng Diyos ay nangyari. Kaya pag binabasa natin yung Genesis 1:1 or Genesis 1, parang malayo ang agwat sa atin. Ang Diyos ay piniling pumarito at manirahan sa atin. Marami sa mga mythology sa buong mundo ang tungkol sa mga kwento ng mga Diyos na nagkatawang pako. Ito yung tinatawag natin usually na mga superhumans or demigods. Sound check. Mga superhumans o demigods. Kalahating Diyos, kalahating tao. Sa panahon ni Jesus, ang mga emperador, tinuturing din ng mga Diyos ng mga tao. Napaka-popular nung tinatawag nilang emperor worship. Sinasamba nila ang mga Diyos, ang mga hari noong unang panahon. Inilalagay yung kanilang mga mukha doon sa kanilang mga bariyang ginagamit, mga perang ginagamit. At minsan nilalagyan na si Haring ganito, anak ng Diyos. Pero dito, ipinapakita ni Juan na mayroong isang Diyos na totoong Diyos, pinili na maging tao. Maraming tao noong panahon ni Jesus na taong-tao, pero nagpapakal Diyos. Pero ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na ating pinaniniwalaan sa katapuhan ng ating Panginoong Yesus, ay tunay na Diyos na piniling maging tao. Para sa Ebanghelyo ni Juan, nang ang salita ay naging tao, ang salita ay ganap at ganap na naging tao. Sa madaling salita, ang Diyos ay hindi si Superman na disguise lamang bilang Clark Kent. Ang Diyos ay si Clark Kent. Kung familiar kayo sa kwento ni Superman, ang Diyos ay tunay na tao sa katauhan din ni Jesus. 100% God, 100% human. Hindi siya baby God. Hindi siya kalahati at kalahati. Tunay na Diyos at tunay na tao. Para sa Ebanghelyo ni Juan, ang Diyos na naging tao ay napapagod at nakukuha. Kumakain at umiinom, kasama ng pamilya, kasama ng kanyang mga kaibigan, nakakaranas ng pag-ibig at pagkawala, pagkasawi, pag-iyak, tulad nating lahat. Ang Diyos na naging tao ay pumanig sa ating mga tao, sa mga taong nahihirapan, sa taong walang makain, walang matirahan, sa mga taong nakakaranas ng pagkakanulog at dumadanas ng paghihirap. Ang Diyos na naging tao ay nakaranas din ng sakit, ng kamatayan sa pamamagitan ng pagkapako sa krus. Tulad natin ng mga tao. Ano sinasabi nito sa atin, mga kapatid?
na bagamat ang Diyos ay makapangyarihan, siya'y nakaranas ng mga bagay na nararanasan natin mga tao. At kung siya ay nakaranas ng mga bagay na nararanasan natin mga tao, nakakaunawa siya sa ating mga pinagdadaan. Nauunawaan niya ang ating mga problema at suliranin sa buhay. At sinasabi lamang nito mga kapatid, na kung si Jesus na naging tao ay pinakita kung paano maging tao, kaya din natin ipakita kung ano ang pagiging tao. Sa pagtingin natin at pagsunod natin sa Panginoon Jesus. Minsan ginagamit natin yung salitang tao lang ako para maging excuse yung lahat ng ating mga kahinaan. Maging yung ating mga kahinaan na nagdudulot sa atin ng kasalanan. Tao lang ako, hindi ako perfecto. Pero si Jesus, sa kabila ng kanyang pagiging tao, nakita ng mga tao ang kanyang pagka-Diyos. Naalala ko tuloy yung isa pang kanta na sumikat noong 90s. Sulat ni Joan Osborne. At ang title niya ay One of Us. Alam niyo ba yun? Yes. One of Us. Kinakanta yata ni ate ko yun sa video ko. Favorite niya yun. At yung sinasabi dun sa lyrics ng kantang ito, what if God was one of us? Just as love, like one of us. Just a stranger, one of us, trying to make his way home. Nagtatanong yung author ng kanta, paano kaya kung ang Diyos ay katulad natin, isa sa atin? Parang katulad ng mga tulubi dyan sa daanan, o mga strangers na ating nakakasalubong sa daan, nakakasakay natin. Paano kung ang Diyos ay katulad natin? Alam niyo yung sagot sa tanong na iyon. Totoong ang Diyos ay katulad natin. Naging tao, nakaranas ng paghihirap. Hindi malayo, abot kamay, nararamdaman, nararanasan, at oo, nakikita. Marami sa atin nakakalimutan mga kapatid na isang paraan para paranasan natin ang presensya ng Diyos ay maging presensya ng Diyos sa iyo. Ang Diyos ay laging naririyan, laging mararanasan. Kung bubuksan lang natin yung ating pagtingin, kung papakiramdaman lang natin kahit yung pinakamahinang bagay na pwede natin mararamdaman natin ang Diyos. Patuloy na nangungusap, patuloy na nananahan sa atin, at nananahan sa ating mga buhay. Kasama natin ang Diyos, mga kapatid. Ang Diyos na naging tao, nakaranas ng sugat ng kamatayan, ay ang Diyos na siyang sumasa atin. Emmanuel. Mga kapatid, ang paniniwala na ang Diyos ay naging tao ay paniniwala din at pagsasabuhay ng katarungan, ng pakikiisa, ng pagkakaisa, at pagbibigay buhay na tulad ng ginawa ni Jesus. Ang pagkakatawang tao ay nangangailangan ng mainit na katawan.
Ang salita na naging tao, kailangan ng mainit na katawan. At yun ay nangyari sa pamamagitan ni Jesus. Sa ating kalagitnaan, sa ating panahon, pwede mangyari pa rin yung salita, yung pagiging tao ng salita. At paano yun mangyayari? Kailangan din ng mainit na katawan. Pag sinabi natin mainit, buhay. Dumadaloy ang dugo. Kumikilos. Hindi malamig na bangkay. Kailangan ng salita ng mainit na katawan. At ang mga katawang iyon ay sa inyo, sa atin. Mangyayari ulit ang pagiging tao ng salita kung ang kanyang salita ay naisa sa buhay na ipaparanas natin na mga naniniwala sa Diyos na naging tao, sa salita na nagbibigay buhay at liwanag, nagbibigay kalakasan, nagbibigay kapanatagan at pag-asa. Sinabi ni Jesus sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Pumarito ako upang ang tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay huwag nating hayaang manatili lang sa Biblia. Huwag nating hayaan na manatiling tinta na nakasulat sa papel. Ang salita ay dapat nagbibigay buhay, nararanasan, kumikilos sa pamamagitan natin. At doon mararanasan natin na sa pagiging tao ng salita, doon nararanasan ang Diyos. Sabi ni C.S. Lewis, the Son of God became a man to enable men to become sons of God. Ang anak ng Diyos ay naging tao upang ang tao ay maging mga anak ng Diyos. Nawa, ang salita ng Diyos ay magbigay buhay sa ating mga buhay upang tayo ng mga tao sa pamamagitan ng anak ng Diyos ay maging ganap na mga anak ng Diyos. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat at Happy New Year.